Hmm. Ayun, so nagte-testing tayo mga kabiyahe. Kaya tayo nandito. At the same time, makita niyo uli itong lugar, no? Pero ngayon ay nagte-testing tayo ng ating neck strap. Neck strap. Neck strap. No? Medyo may dramahan ng konti kasi kaya pinatay ko din yung video natin. At may nagaganap na dramahan. Ayun. Mahirap na. Ayan si baby, lalakad. Yun. So dahil nag-uulan, most probably tanghali na, time check is 9 o'clock. Most probably ay wala ng tao rito, no? Baka tayo na lang ang nahandito ngayon at i-enjoy itong lugar. Medyo malaki tubig, high tide talaga. Ano, kasi normally yan, makikita mo yan yung ibang mga mangrove dyan. Pero now, lubog. So ibig sabihin, high tide. Laki tubig. Medyo na ano ko dun sa ating audio setup. So isang option natin to talaga mga kabiyahe, no, para kapag halimbawa tayo ay hindi natin dala yung ating hindi natin dala yung ating helmet kung nasan yung ating wired mic, meron tayong ibang option, no? Meron tayong ibang option para makapag-vlog o makapagsalita, ma-record yung boses natin para nang maayos. Although si Insta naman, si Ace Pro 2 naman ay okay din naman yung ano niya, yung internal mic niya, no? Pero syempre, hindi naman natin pwedeng asahan ng internal mic. Kaya gumawa tayo ng ibang option. Naganap tayo ng ibang paraan para magkaroon. By the way, gusto ko lang sana talaga magpasalamat din kay Action Cam at iba pa, kay Boss Gian, dahil siya yung tumulong sa atin para ma-set up. Hindi ko kasi ma-figure out bakit ayaw gumana nung mic adapter na na-score natin, no? Wala ko, may sira, hindi naman tayo ganun kateki, no? Baka ako yung TSR to TSSR, yung mga ganun tipo. So, siya kasi yung una nag-setup din ng ating mic sa una nating helmet, which is yung Evo GP Pro. At ang ating camera pa noon ay SJ Cam. So, siya talaga yung nag-setup noon sa mic. Pero yung mic na sinetup niya, yung pa rin yung gamit natin, mga kabiyahe, hindi tayo nagpalit, no? Kasi maganda talaga yung ano nun, maganda yung audio niya. So kaya yun pa rin ang ginagamit natin. So yung sa vlog natin from hindi sa Balagbag, yung sa DRT, yung biglaan natin biyahe sa DRT, yon ang gamit na natin. So naka-wired mic na tayo doon, hindi na tayo umaasa sa intercom kasi talagang napakalakas sa baterya, no? Siyempre parang cellphone nga daw na naka-on yung lagi yung Bluetooth mo, diba? Kaya medyo mas malakas siya. Pero this time yung meron na tayong wired mic o gumagana na yung wired mic natin sa nating helmet, mas maganda. Actually napakinggan ko na yung yung audio, talagang maganda. So ang kailangan na lang natin talaga is gumanda-ganda yung panahon at makabiyahe tayo ng maayos. Although hindi naman siya hadlang para sa atin, no? Kung
ulan-ulan na yan dahil meron naman tayong kapote. No, good thing about our setup is pwede tayong bumalik dun sa pagiging weatherproof ng ating camera. Nga lang babalik tayo sa babalik tayo sa intercom, which is good naman. The quality is not that bad. No, okay din naman siya. Nga lang hindi siya ganoon na kasing linaw tulad ng tawag dito ng wired mic, no? Talagang mas okay siya. So tingnan na lang natin mga kabiyahe kung ano talaga yung at least meron tayong ibang option, no? May mga option tayo sa kapag umuulan, pwede tayong mag-intercom, mag-wireless, no? Na hindi maapektuhan tong ating kinukuhang video. Ang di ko lang alam is kung halimbawa kaya ng camera natin makipag-communicate sa intercom kapag naka-case. So hindi natin alam yon kung pag naka-case siya sa waterproofing niya is kung kaya makipag-connecta sa intercom, no? Yan, hindi pa natin nasusubukan. So tingnan na lang natin kung magagawa natin yung mga ganun tipong mga setup. So I really wanted to explore yung mga options na meron tayo, no, para just in case that we encounter that kind of scenario is ready tayo at alam na natin yung ating gagawin. Sa totoo lang mga kabiyahe, itong setup ng mic natin na to kanina ko lang din na pinag-aralan. Marami kasi siyang mga wire na pwede, no, dito sa mic na to, na pwede sa iPhone, pwede sa Android, no, pwede sa mga sa camera, no. Hindi pa lang natin to nasubukan talaga ng gusto. Pero let's check kung ito ay uubra din dito sa ating isang camera. Hopefully naman, may mga ano naman siya, yung mga connectors din naman na meron. So palagay ko magagamit natin, pero just in case na hindi, of course titingin pa rin tayo ng mga options o kung paano natin magagamit yung mga ganung tipo, no? Para marami tayong option. Although may mga napanood naman ako sa YouTube na yun nga, parang pwede naman, no? Saka titingnan din natin talaga yung quality nitong mic na nabili natin, kung maayos, kung maganda, malinaw ba siya, sa noise ba, mga ganun tipo. So hindi pa rin natin ito nasusubukan dito sa cellphone natin kung maayos o malinaw. Pero nung naman, malinaw naman nung chinek namin ni Gian. Kasi ganito rin yung ginagamit niya pag nagbablog siya. Nagre-record na, nagre-video siya. Actually kahit nga malayo sa isang video niya malayo, nakasarap pa yung store niya, pero meron maganda yung quality, no? Hindi naman tayo ganun sa sound. Gusto lang natin is malinaw talaga. At least malinaw. So ito na yung niyan. May mga nagtatalo ng mga bata. High tide kasi, kaya malaki yung tubig. At medyo kaya na naman. Ayan ang mga libangan mga yan, mga batang yan talunan. Kasi nga malaki yung ilog. Ayan, tatalon yan. Hindi, siguro tapos na sila. Magbababaan na. Mga bata, adventurer yan Ganyan din naman ako nung bata ako, mga ganyang edad ko Talagang ano rin panik-panik din So ayan, pabalik na tayo mga kabiyahe. Tapos i-check natin doon kung maganda yung quality ng sound, yung quality ng video natin, kung kuha ba pag ganitong setup, no? Tingnan na lang natin. Tapos let's review kung
maayos, maganda, anong mga adjustment na kailangan natin gawin. Para sa inyo to mga kabiyahe, gusto ko kasi hindi masayang yung mga time na magkakasama tayo nanonood ng video na to, no? At least naiintindihan niyo yung sinasabi ko. Meron din kasi itong wind cancellation, no? Meron din siya, pero hindi muna natin siya i-activate. So, normal lang yan. Hindi naman tayo ganong kabilis. Nasa 30 lang naman yung ano natin. Pero let's try kung anong difference nung wind o noise cancellation nitong mic natin kapag inactivate natin. So, yung yellow, so ewan ko yan kung naka-activate na yan. Basta pinindot ko lang. Pinindot ko lang siya. Hindi ko alam kung press muna tapos long press. Dalawang short press, quick press. Ewan lang. Kasi hindi pa nga natin ito na pag-aaralan ng gusto. No, pero tingnan natin kung na-activate. Well, pag na-activate naman yan, sigurado magkakaroon ng difference. No? So, ayun nga mga kabiyahe. Pamalaki-laki na rin pala yung nagagawa dito. Natatambakan na gagawin din kasing airport yan mga kabiyahe. Andali, pakita ko sa inyo ng konti. Ayan o. So yung part na yun, yan, gagawin niyang airport. Di lang natin alam mangyayari dito. Kaya talagang medyo lumulubog-lubog na naman ang mga daan-daan dito sa Malabon. Dahil syempre nire-reclaim yan, parte yan ng katubigan. Pero dahil sa pag-unlad, sa plano, ekonomiya, ayan, ginagawa siyang airport, no? Gagawin siyang airport. So, ayan na. Ayan na siya. So, unti-unti nang nawawala yung bakas ng kabataan ko. Kasi nung araw, sa totoo lang, mga kabiyahe, punta ako dito nung wala pa itong mega dike na to. Dito yung anihan, no? Puro palaisdaan yan. Puro tilapyaan, bangus. Kapag pag oras ng anihan, nakikiani ako rito, panggulam. Walang bayad, walang pera-perang bayad. Kundi pagtapos na yung anihan, ayan, tumutulong ka. Bata pa kasi ako noon. So tumutulong-tulong ako kung ano yung iutos sa akin, kung ano yung gagawin ko. Tapos pagkatapos niya, may ulam na ako, mga kabiyahe, may ulam na kami. Pag-uwi ko ng bahay, meron akong dalang tilapia, bangus. Lalo kung maganda yung ani, talagang maganda rin yung ibinibigay nila. Hindi pera-pera. Siyempre bata ka pa. Ano ba naman ang may nung lakas? Puro mga 9 na taon ako noon, mga kabiyahe. No, talagang lahat din naman ng paraan ginawa natin makatulong sa magulang para mabuhay. Ganyan. So, ito yung isa sa mga tumulong para makaraos pang araw-araw, no? Kung palaisdaan. Ayan. Halos araw-araw ulam namin tilapia, bangus, lahat na rin yata ng luto sa tilapia at bangus nagawa na namin. Kaya alam niyo, sa totoo lang mga kabiyahe, ngayon bihira na akong makakain ng tilapia saka ng bangus. Dahil nga parang nanawa ka na. Nanawa ako ng gusto dahil wala ka namang ibang option, no? Siyempre, lalo nakakatikim lang kami dati ng ulam na iba kapag medyo marami kong naani o naibigay na ani. Kasi binibenta ko sa palengke. Ganon. Isang palitan lang, bigas. Lahat ganon. Dito kasi sa Malabon nung araw, kapag talagang masipag ka, up to now naman, basta masipag ka, hindi ka magugutom dito Hindi ka magugutom. Kasi nga maraming isda. Ang problema mo na lang is yung bigas. Isasaing.
katulad ng sabi ko, kapag maraming na isda na nabigay sa'yo, tilapia o bangus, palit-palit lang, minsan benta-benta, ganun, para makatikim na ibang ulam. So ngayon, medyo nawawala-wala na yan dahil nga ginagawa na siyang airport, no? Gawa na siyang airport. So hopefully hindi naman masyadong maapektuhan, no? Para rin naman sa ekonomiya yan, para rin sa ikagaganda o ikasasagana. Ikagaganda hindi kasino pero yung ikasasagana malamang kasi it will provide more job, it will create taxes, it will generate income, mga ganun tipo. So hopefully maayos, pero alam ko kasi that is a project of San Miguel. So it's a private entity na siguro kasama gobyerno. I'm not quite sure about the specifics mga kabiyahe. Pero anyway, airport yan. Ginagawang airport. Ayun. So, palabas na tayo dito. Maya-maya, at least ma-check na natin kung ano yung naging resulta nitong ano natin. Pero maya-maya lang, pag andun na tayo, nakabalik na tayo dun sa entrada ng Mega Dike, doon natin tatapusin yung ating kwentuhan. And then, gagawa na lang ako ng isa pang video about review nitong ating Honda Click 125 version 3 2024. Yung mga nailagay na natin sa kanya, yung mga nai-upgrade na natin para sa atin na biyahe-biyahe. Now, rest assured mga kabiyahe, itong si Buhawi ay well kept. No? Talagang inaano natin siya, sinusunod natin siya sa mga bagay-bagay o dun sa maintenance natin o maintenance niya, talagang well-maintained naman si Buhawi natin. Ayun. Bakit tumutusok? Okay. Siguro mga kabiyahe, dito ko na lang tapusin tong ating vlog for today para ayos naman. Ayun, okay naman siya. Siguro yun nga mga kabiyahe, dito ko natapusin. At bagay malapit na rin naman tayo ng bahagya dun sa sa entrada nitong Mega Dike. So sana lang maayos yung horizon natin. Maganda yung kuha ng ating action cam para hindi natin ulitin. Well, anyway, it's just a test naman talaga. So kung hindi siya maayos, alam na natin kung ano yung gagawin natin na adjustment sa kanya para goods naman. Siguro yung review ni Buhawi, baka doon na lang natin gawin na sa may atin bahay o sa labas para lang makapag-set up din tayo ng maayos-ayos. Although kasi dito walang, alam mo yung hindi siya ngayon parang hindi ako komportable na gawin ko dito. Alam mo yan, parang ang dami kasing ganap. Ewan ko bakit ang daming lasing ngayon dito. Yan din malaman. Pakalang ako may nagkasiyahan. Pero dito kasi sa loob ng Mega Dike, bawal mag-inom dito May mga pulis dito na umiikot mga ronda. Lalo yung mga alanganing oras. Meron mo ronda rito ng pulis mga kabiyahe. Talagang iniikutan to ng
mga pulis. To avoid yung mga hindi kanais-nais na mga bagay, no? Kaya I doubt na dito sila nagiinuman sa loob ng Mega Dike. Baka mga lokal yan dito, o I mean mga taga rito, o dito nakatira, at nagkasiyahan at nagkaroon ng kung ano pa. Well, anyway, it's not for us naman to judge them, no? O to comment sa mga ganap nila sa buhay. Personal naman nila yun. Well, ayan, mga kabiyahe, malapit na tayo dun sa entrada. Medyo hindi talaga maganda ngayon dito. Ewan ko ba, dahil ba sa ulan. Kasi may mga dumadaan pa rin dito, mga mini truck, mga dump truck na maliliit. Ewan ko lang, para siguro dun sa kabila. Yun. So, ayun nga. So dito ko natapusin, mga kabiyahe, yung vlog natin, ha. At i-upload ko to kung i-upload. Kung hindi naman maganda, hindi na natin to i-upload. Tapos mag-ano na lang tayo, mag-adjust na lang tayo. Alright? So have a great one, mga kabiyahe. Salamat sa naging panahon natin, makapagkwentuhan sa isa't isa. So hopefully we'll do this kind of video every now and then, especially kapag hindi tayo nakakabiyahe ng mga malayo-layo ng konti, no? At least we have time to say hi and hello. Pagkamustahan, ma-update ko kayo. Alright? So have a great one, mga kabiyahe. Be blessed. Stop recording.